Eto po, magbigay na po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa balita mula sa News 5 kung saan po ay nakasentro po sa balita, no? Ito hong si mamamayang Liberal Representative Leila de Lima po, ano? Mga kabida, sa kanya hong latest statement kung saan po ay nagbabala po ito ng posibleng impeachment complaint laban ho dito sa mga maestrado na nagdesisyon po na ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas. Ano po, no? Ito hong articles of impeachment po mga kabida na isinampa po ng House, ano, laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Ano? Eto, babasahin ko lang po. Ito pong kanilang balita, no? Mga maestrado naman ang i-impeach. Nagbabala si mamamayang Liberal Representative Leila de Lima sa posibilidad na maharap din sa impeachment complaint ang mga maestrado ng Korte Suprema. Ayon kay de Lima, pwede silang maghain ng reklamo laban sa mga maestrado dahil sa pagharang ng SC sa impeachment complaint na inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Babala ng mambabatas, pwede raw mauwi sa constitutional crisis ang panghihimasok ng Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kamara. Ayon. So yun yung latest statement po ni de Lima po mga kabida. Akala ko ba nagkaroon po ito ng realization po, ano? Matapos po itong mag-sorry po, ano, sa mga maestrado dahil ho sa kanyang mga maanghang na salita po mga kabida, no? Laban po dito sa Korte Suprema, bunsod doon ho sa inilabas po na desisyon, ano, ng SC kung saan po ay idineklarang unconstitutional ito pong articles of impeachment, ano? Pero ito na naman po, umatake na naman po ito hong si Leila de Lima po mga kabida. And this time, threat na po, ano? Na posible ho silang maghain po ng impeachment complaint. Ito lang po yung aking take po dito, ano, mga kabida. Bring it on. Alright? Bring it on. Hindi naman po natatakot ito kung mga maestrado po, ano, sa impeachment complaint po, ano, mga kabida. They have all the rights and the power, ito kong Kamara, ano, na gawin yan. Ganyan po sila mga kabida, ano, kung hindi po nila makuha yung kanilang gusto. Yan yung kanilang ibabala po mga kabida, no? Magbabanta ng impeachment, ano? Kasi meron po silang kapangyarihan po, ano, na gawin yan, mga kabida, ano po, no? Itong mga maestrado, ginawa lang po nila yung kanilang trabaho, ano? Ginawa lang po nila, mga kabida, yung kanila pong mandato na mag-interpret po ng mga batas, ano? Katulad na lang po dito ho sa ginawa po ng House, mga kabida. Okay? Sa tingin kasi ng mga maestrado po ng Korte Suprema na meron talagang nilabag na batas ito pong Kamara, no? Ito pong paghain po nila ng impeachment complaint against the Vice President. At hindi lang po simpleng batas, kundi provision po mga kabida, no, ng saligang batas o constitution po natin. Ano po? Okay? Okay lang sana yon kung meron pong mga maestrado po mga kabida na kumontra po dito, ano. Pero ito hong nangyari po, unanimous decision po ito, ano. Halos sila lahat po mga kabida, ano. Maliban lang po sa dalawang mga maestrado na hindi ho nag-participate dito ho sa pagboto o pag-decide, ano, mga kabida, dito ho sa articles of impeachment na ito, ano po. Okay? Hindi naman po uri po ng mga opisyal po ng Korte Suprema na pwede ho nilang bantaan po makabida ito hong Korte Suprema, ano? At hindi po magpapatinag ito hong mga maestrado po natin, ano po, sa mga banta katulad ho dito, ano, sa impeachment po mga kabida. Mismo yung Senado submissive na ano? Okay? Paano ho yan questionin yung desisyon po ng SC. Kasi unang-una po, malinaw po sa saligang batas po mga kabida, no? Ng SC, ang bukod tanging institusyon po mga kabida, no? Sa gobyerno
na binigyan po ng kapangyarihan po ng konstitusyon na mag-interpret po ng batas at mag-decide po dito mga kabida, no? Whether we like it or not, kung ano yung magiging desisyon po ng SC, yun na yun. Okay? Hindi na po pwedeng sabihan po natin na, oy, mali yun, yung inyong desisyon. By the way, sino ba yung mga nagko-question po dito mga kabida, no? Okay? Mayroon ba silang authority na mas mataas pa po sa Korte Suprema, no? Kaya nga tinawag yan silang Korte Suprema kasi sila yung pinakamataas na hukom, mga kabida, dito po sa gobyerno, po? Okay? Sa Pilipinas, mga kabida, po? Diba? Kaya nga, although may mga legal experts na nagsasabing legally tama pero unfair, ito hong ginawa daw ng Korte Suprema po mga kabida, po. Pero wala naman po tayong magawa po doon, Kasi sila yung inatasan po ng saligang batas, na magsalita patungkol ho dito sa question of law. Okay? Kung ganun pala na iba yung interpretation po ng ilang pong mga abogado po mga kabida, sana sila na lang po ang nag-Korte Suprema, Hindi na lang po ito hong mga current justices po, mga kabida. Ano bang silbi? Kung bakit inilagay pa po yung mga justices dyan? Kung ayaw hong makinig po ng mga kontra ho dito sa desisyon po ng Korte Suprema, Ano bang sinabi po ng ilang mga senador po, Dapat marunong ho tayong kumilala at rumispeto sa desisyon po ng Korte Suprema, Ito hong sinabi po ni Congresswoman De Lima na baka mauwi daw sa constitutional crisis, mga kabida. Ito hong panghihimasok po ng SC, sa kapangyarihan po ng Kamara de Representante. Natatawa lang po ako dito kasi kung tutuusin po, kung hindi po nila susundin itong desisyon, mauuwi talaga sa constitutional crisis, Diba? Yung ginawa po ng Korte Suprema, mga kabida, sa articles of impeachment, okay? Kanila lang pong sinigurado po mga kabida na yung impeachment against the Vice President talagang sumunod ba sa saligang batas o hindi, kaso lang po, sa kanila hong pagsusuri po mga kabida, nakita po nilang lumabag po sa provision po ng saligang batas, lalong-lalo na po. Ito hong one-year bar rule po mga kabida, So, hahayaan na lang ba ng Korte Suprema na kahit na po lumabag sa saligang batas, okay lang po, dapat ipagpatuloy po itong impeachment complaint, Diyan po sa Senado po mga kabida, Parang yan fruit of the poisonous tree, mga kabida. Kaya nga, minsan, hindi talaga magkakasundo itong mga magagaling ho sa batas, Itong mga abogado. Kasi kanya-kanya kasi silang interpretasyon, Kaya wala hong mananalo po sa kanila kasi kanya-kanyang giit po ng kanila hong interpretasyon po, mga kabida, Ito hong mga abogado. Kaya meron po tayong korte para ho mag-decide. Kasi kung hayaan po natin yung bawat mga abogado ho na mag-interpret po sa saligang batas po, mga kabida, wala talaga tayong mapapala, Walang papupuntahan po, mga kabida, Ito hong discussion po. Kaya meron pong korte para magbigay ho ng tamang interpretasyon. At ito po yung Korte Suprema, mga kabida. Whether we like it or not, mali man o tama ang desisyon ng SC, wala ho tayong magagawa dyan. Kasi sila lang po yung binigyan po ng authority po, kagaya ng sinabi ko po kanina, ng saligang batas para ho mag-interpret po ng ating mga batas, Kabilang na po ito hong saligang batas po natin, mga kabida, Again, challenge po kay Congresswoman De Lima, yung banta ko niya na impeachment complaint against the justices of the Supreme Court, bring it on. Kung may balak man siyang maghain po ng impeachment, go ahead. No problem. At sasagutin yan ng mga maestrado po, mga kabida, Hindi naman natatakot yung mga maestrado na yan, Kasi unang-una po, yung kanilang desisyon, within the bounds lang po,
ng ating saligang batas po mga kabida. Hindi naman po sila lumampas at lumabas po sa saligang batas. Okay? Tagisan po yan ng argumento kasi mga kabida pagdating ho sa impeachment. Ang paniniwalaan po ng mga senador na magiging hukom, kung sakali hong meron pong impeachment complaint laban po sa mga maestrado dyan po sa Senado, ito hong mga maestrado. Bakit? Kasi sila yung andyan po sa posisyon Sila yung Korte Suprema po, mga kabida. Lalong-lalo na po, ito hong mga abogado ho na mga senador, naiintindihan po nila ito hong trabaho at mandato po ng Korte Suprema. Okay? Again, bring it on, Congresswoman Leila de Lima. Para po sa inyo mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.